Dito naman tayo mga boss. Ito mga boss. Pagkatapos natin butasan yung ating sandalan mga boss, ito na po yung pag mag-layout ulit tayo para sa pagbikat. Kailangan natin maglagay ng marking mga boss sa pagbikat kasi kung hindi tayo maglagay ng marking, baka saan tayo mapunta. Baka yung pagbikat natin hindi na, wala na sa design. Masisira na yung design natin mga boss. Baka kailangan tayo magmasilya kung hindi tayo maglagay ng marking. Dapat kailangan lagyan natin ng marking, tapos para makikita natin yung design, para meron na tayong basihan sa pag-carving, pagbikat na natin. Kasi kung hindi na tayo maglagay mga boss, baka tulad ng sinasabi natin, baka masira yung design. Ito lang yung diskarte mga boss. Kailangan natin maglagay ng marking. Kung ano mang design niya, meron na tayong basihan. Katulad nito mga boss. Individual pala yung marking mga boss. Para ito nakikita nyo mga boss, yung paglagay natin ng marking, individual, hindi isa lang yung paglagay ng marking. Kailangan ng kung anong design, yung rectangular niya, kailangan lagyan natin ng marking. Kasi dyan tayo magbabase. Ito yung nakahirap nito mga boss, back to back yung pag-carving natin. Yung hindi ko alam mga boss kung anong tawag ng sa Bisaya, yung banig na style, yung palamano. Ito mga boss, ang una natin ibikat mga boss, itong horizontal para tuloy-tuloy na yung pag-design natin. Hindi na kailangan mag-vertical ka pa ng pag-carving, kailangan horizontal lahat. Tapos pagkatapos ng horizontal, pa-vertical naman para hindi tayo malito sa pag-carving. Medyo hirap ito gawin mga boss kasi ito yung pinili nating design. Handmade kasi yung pamano-mano pagbikat. Hindi man ito magamitan ng router kasi maliit lang pagbikat. Pero yung pag-grind natin ito mga boss, gamitan natin ng DIY. Gumawa tayong DIY mga boss, yung motor ng pangtahi. Ginawa nating maliit na grinder para meron na tayong magamit sa pag-grind itong design nito mga boss. Yung pagkatapos natin ibikat, kailangan natin gamitan ng grinder nga maliit. Parang piso yung bilog mga boss sa grinder para papasok sa ating design. Hindi masyado, kailangan yung maliit para yung design natin hindi siya masisira sa paggamitan natin ng pag-grind. Abangan sa sunod mga boss sa paano natin gawin yung DIY natin, yung motor ng makina ng pantahi. Medyo hirap ito mga boss. Ito pa yung ikadalawang sandalan natin. Meron pang dalawa kasi apat ito mga boss. Tapos back to back yung pag-carving. Then ito mga boss, vertical naman tayo mga boss. Then pagkatapos natin magbikat lahat mga boss, makikita na yung design niya. Kailangan natin gamitan ng tigib na 1 inch para yung lalim ng bikat, kailangan pareha yung lalim para maganda naman tignan kung mag-grind na tayo. Kasi kung hindi pareha yung lalim mga boss, pangit naman tignan mga boss. Sa pag-grind natin makikita yung pag-design natin, merong babaw, merong lalim. Kailangan pantay yung lalim para
maganda naman tignan at saka malinis. Ito lang yung diskarte mga boss, kailangan natin maigi at saka determinasyon sa pagtrabaho. Tapos malinis yung paggawa natin, kailangan igihan natin sa paggawa, hindi yung kumbaga mga boss sa Bisaya pa mga boss nga pinadagan. Kailangan kahit matagal basta maganda naman tignan, hindi naman siya pangit mga boss, malinis tignan. Tulad ng na sinabi ko mga boss, bago na matapos na itong pagbikat, kailangan gamitan ng tigib. Sa susunod mga boss, makita naman ninyo kung paano natin gawin. Hindi ito nga sa isang bisis lang natin gawin ng pagbikat, tapos na. Hindi mga boss, kailangan ng gamitan pa natin ng mano-manong pantigib. Dinunahin natin mga boss sa gitna bago natin sa gilid-gilid. Pag itong mga gilid mga boss, ikabit muna natin sa sandalan bago natin i-carving yung pabikat yung gilid para pantay siya mga boss, hindi siya nagkasalungat, hindi siya tabingi. Ito lang yung diskarte mga boss. Abangan sa susunod natin mga boss sa ating upload mga boss. Follow, like, and share mga boss, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat mga boss.